you, Lord, sa nakareceive ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. And thank you din, Jesus, sa mga kaluluwa na mga bumabalik. Hindi lang nila alam, yung mga bumabalik, na yan ay bunga rin ng ating maraming luha at maraming iyak sa kay Jesus. Hindi lang nila alam yan. But to them, na sa pagbalik nila, they have to be serious about it. Kailangan seryosuhin na nila ito. Sa atin din dito, seryosuhin na natin ito. Yung bumalik ay wag nang umalis ulit. Dahil pag lumabas ka ulit, tapos isipin mong bumalik ulit, baka wala ka nang babalikan. Baka wala na kami rito. At yun ang sigurado dapat. Pag bumalik ka rito, dapat andito pa kami. Pero sa mga andito pa, wag na nating naisin na umalis muna para that is not an option. Hindi natin option yan. And Lord, thank you so much, Jesus, for the good health din ni Pastor na tuloy-tuloy, for Sister Judy, sa mga leaders natin, and to sa ating lahat, thank you, Jesus. And let's open our Bible in the book of Genesis, Genesis chapter 21, verse 9. And Sarah saw the son of Hagar, the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking. Nung nakita ni Sarah, si Ishmael, ay nagmamak. This is the time na na-wind si Isaac bilang anak ni Abraham at saka ni Sarah. Verse 10, wherefore she said unto Abraham, cast out this bondwoman and her son, for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac. Sapagkat, i-cast out mo na yan, yung bondwoman. Bondwoman means a female slave or a servant. Not a servant, but a female slave. No freedom. Ganon ang bondwoman. Sabi niya, yung babae na yan at saka yung kanyang anak, yung anak niya ay hindi yan kasama dapat sa magmamana dito. Heir with my son, even with Isaac. Verse 11, and the thing was very grievous in Abraham's sight because of his son. Ay, siyempre, anak pa rin niya yun eh. Galing pa rin yun sa kanyang dugo. Masakit talaga yun. And God said unto Abraham, let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman. In all that Sarah hath said unto thee, hearken unto her voice. For in Isaac shall thy seed be called. Praise the Lord. So we pray for a while. Lord, we are so thankful for your presence today. Thank you, Jesus, for the good health of our pastor, tuloy-tuloy na recovery. Thank you, Lord, for the Word of God. Thank you, Jesus, for the good health, for protecting all of us, Lord, every day, Lord Jesus. Thank you for the breath of life that you've given us always. Lord, bless your word today, Lord Jesus. In Jesus' name, Lord, we love you. In Jesus' name, amen. The title of our preaching, Heir of Salvation. Ganon talaga. Heir of Salvation. H-E-I-R. Heir of Salvation. Hebrews chapter 1, verse 14. May mga ilang verses lang tayo dito. Hebrews chapter 1, verse 14. Hebrews, James. Chapter 1, verse 14. So verse 13, but to which of the angels said he at any time, sit on my right hand until I make thy enemies thy footstool. Thy footstool? Verse 14, are they not all ministering spirits sent forth to minister to them who shall be heirs of salvation? Minsan grabe ang takot natin, nakakalimutan natin na the heavenly bodies, the created being,
andyan lang pala sa paligid natin, ready to minister unto us. No? Handa para mag-minister sa atin kung ano man ang mga pangangailangan natin, no? Because we are the heirs of salvation. No? Tagapagmana. Dito sa Pilipinas, sino kaya ditong may mamanahin? Kami sigurado wala talaga eh. No? Pag minalas-malas ka, utang, marami. Pero sa atin dito na pinanganak na sakto lang makakain, sakto lang makapag-aral, na hindi nga umaabot sa college kasi wala talaga eh. Wala talaga. Kahit anong gawin ng magulang, hindi talaga kaya. So, walang-wala. At madalas ang sinasabi na lang, anak, mag-aral ka na lang ng mabuti, maayos. Kasi yan ang pwede naming ipamana sa'yo. No? Actually, hindi naman nila yun ipapamana eh. You work hard for it. No? Education. No? Ikaw rin ang magsisikap niyan. No? Kahit ano. No? Ang problema minsan, mawala yung parents mo, may kapirasong lupa, magpapatayan pa kayo dyan. No, maglalamangan, mag-iisahan, magdadayaan. No, dahil ang iniisip ng isa, baka lamangan ako nito. I-adjust ng konti ang muhon. No, yung muhon. No, para yung side na ito, para pag dumating yung geodetic engineer, no, ay mas malaki yung sayo. No? So lahat ng yan, no, minsan ang mana nagiging curse. No? Nagiging sumpa sa lahat. No? Ay pa yung parents, okay pa lahat yan. Ganun ang grabe ang tao. Ano? Mag-aagawan, magsisiraan, no, dahil sa kasakiman. No? Pagkatapos, lahat naman yan, iwan natin. No? Wala talaga. Pero ganon ang nature natin bilang tao. No? Under the Philippine law, ito, basahin ko lang ano. Mana-mana kasi ito eh. Yung mga konting alam natin. Under the Philippine law of intestate, no, or ibig sabihin, having under or having made no valid will, no, successor, the decedent, no, yung namatay na, deceased, left no will, the compulsory heirs or spouse and children, no, yung asawa, ang hirap i-pronounce ito, no, yung tagapagmana, kung andyan pa yung asawa, andyan pa yung anak, no, will automatically inherit the estate of the decedent at the time of death. No, automatic. Yan ang sabi sa Philippine laws natin. Sila ang magmamana. The estate includes both real estate and personal properties owned by the decedent. Automatic yun. Sila ang magmamana nun. But before the heirs can sell or develop the inherited properties, they need to transfer the title of the properties under their names. No? So bago mo mapakinabangan, kailangan i-transfer mo muna yung titulo niyan, anong nakapangalan, no, para may karapatan, para may right ka na magawa mo yan. No? So hindi mo yan kahit mana mo na, pero kung hindi pa nalipat ang pangalan sa iyo, no, hindi mo mapapakinabangan. No, mananatili lang sang andyan. But we are so thankful to God na minsan iniisip pa natin, mga kapatid, wala tayong mana rito sa mundo eh. No? No? Swerte nung mayroon. No, mag-i-enjoy sila dito dahil kahit papano kung gusto nilang bumili ng ganitong bagay, mayroon sila. Dahil may kaya-kaya, mayroong pwedeng mapagkunan. Pero sa kagaya natin na ipinanganak na sakto lang makakain, wala talaga. Wala kang inaasahan kung hindi kundi magsikap ka na lang. Pero ganun pa rin ang kalalabasan, mga kapatid. No? Na sa lahat ng pwedeng manahin ng tao dito sa mundo, yan ay pagpapakita lamang na kahit anong mana ang makuha mo rito sa mundo, time will come, iiwan mo yan. No? At ang tanong ngayon, anong napala mo dyan? No? Wala. Pero sa lahat ng ito, mga kapatid, minsan, yung bang iisip lang tayo, Lord, wala man kaming mana rito, pero ang inahanda mo na pwede naming manahin ay yung mana ng kaligtasan.
No, at wala nang iba pa, heir of salvation. No? Yung heir of salvation, kung saan, mga kapatid, walang pwedeng magbigay nito kahit sino. No? And number one, no, bakit tayo ang bibigyan? Are we qualified na bigyan ng Diyos ng ganitong klaseng mana ng kaligtasan? No? Lord, bakit kaligtasan? Klaro nakalagay sa Biblia. It is appointed unto man once to die, after this the judgment. No, mayroong impyerno na nakalaan, mayroong langit na nakaraan, mamili lang tayo kung saan tayo dapat diyan. No, first you have to believe that there is eternal life and eternal death or damnation. No? Kasi sa dami ng pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon, lagi nating sinasabi, oh brother, makinig ka, pumunta ka sa church, ganito, para maligtas ka. Maligtas para saan? Bakit ako magsisikap dyan? Every Sunday, pupunta ako sa umaga, sa hapon, sa gabi. Wednesday, pupunta ako para mag-prayer meeting kasama mga kapatiran. Bakit ko? Para lahat saan yan? At bakit natin ginagawa yan, mga kapatid? It is better for us to understand na yung mana na pwede ng mana na nilaan ni Jesus para sa atin is for everyone. No? Jesus did not die on the cross for nothing. No? Hindi siya namatay doon sa cross para lang sa wala. Namatay siya doon for us na makuha yung mana na ito. No? At hindi tayo qualified sa mana na yan. Paano natin mapapakinabangan ang mana na yan? Dahil yung pangalan natin wala doon. No? Paano tayo maka-avail na Lord? Ang sabi mo dyan, na pwede kaming magmana ng salvation. Ano ang dapat naming gawin? Because kailangan yung pangalan na yan ay matransfer sa amin. Pero anong sabi niya? Repent and be baptized, every one of you. No. You must be baptized in the name of Jesus Christ. No. In the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. No, ang sabi diyan, but the Comforter, no. John 14:26. Ano yung nakalagay dyan? Which is the Holy Ghost, He shall teach you all things, He will put all things into your remembrance. No? The Holy Ghost, whom the Father will send in my name. He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. No? So dahil binigyan tayo ng Diyos, mga kapatid, ng tamang proseso, no, ganun sa batas, alam ni Sister Telma yan, naglalakad sa ngayon yan. No, yung mga ganong klaseng proseso, no, idaan mo lahat dyan, napakahirap mag-asikaso ng isang mana. No. Simpleng title, simpleng ganito lang, ipalipat mo, mga judicial process na yan, napakahirap. No. But God, Jesus made it simple to us. No. Para matransfer yung kanyang pangalan sa atin, ganito lang kasimple. Sabi niya, magpabaptize ka in Jesus' name. Mag-receive ka ng Holy Ghost. No? Because salvation is for everyone. No? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. No? That whosoever believeth in Him should not perish, no? But have everlasting life. No? Pero ang sabi niya dan, He that believeth on me, John 7:38 and 39, He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. No, but they speak he of the Spirit, which they that believe on Him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. No? So ito isa sa promesa ni Jesus na inihanda niya para sa atin. Ito ang kagandahan dito eh. Minsan, pag tiningnan mo yung sitwasyon, Lord, nakakaingit naman sila. No, ang dami nilang mana na makukuha. Kami talaga wala. Puro sama ng loob. Wala talaga, pero sila mayroon. Pero ang Diyos, mga kapatid, mayroon siyang inihanda sa atin eh. Mayroon siyang inilaan, no, na kahit, kaya, hindi tayo dapat mainggit sa mayroon, hindi tayo dapat mainggit. No? Because God has prepared something more than kung anuman ang makukuha nila. No? Si Jackie Chan, ano ang sabi ni Jackie Chan? Ang sabi ni Jackie Chan, Jackie Chan, yung magaling magkarate, worth mga $400 million dollars, yung kanya, mayroon siya niyan. Pero ang sabi ni Jackie Chan, I will never
Hindi ako magbibigay ng mana doon sa anak ko. Maraming nagtaka, bakit? No, portion doon. Dahil sabi niya, hindi niya maintindihan ito. No? Ibibigay ko sa kanya, sigurado lulustayin niya lang ito dahil yung anak niya nag-aadik-adik. No, nahuli pa nga dahil sa drugs. Sabi niya, hindi ko ibibigay. No? Maliban na lamang kung matuto siya na pahalagahan, alam niya kung paano kinuha ng parents niya na ito. Dahil marami. Minsan buhay pa ang mga magulang, kinukuha na ng anak ang kanilang parte, tapos ilulustay, iwawaldas, hindi nila alam kung ano ang ginawa ng kanilang parents, grandparents para makuha yung ganong bagay. No? Pagdating sa kanila, hindi na nila alam kung paano pahalagahan, no, basta makawaldas lang, makabili ng Ferrari, makabili ng Porsche, makabili ng Lamborghini. No, wala silang pakialam, basta makagawa nila lahat yan. But the thing, mga kapatid, yung bagay na inihanda ng Diyos sa atin na pwedeng manahin, it was passed on from generation to generation hanggat sa makarating dito sa time natin, no, sinimula ni Pastor, ni Sister Vicky, andyan sila Sister Kate, Sister Ellen, Sister Maribel, yung mga nauna sa atin, hanggang nakarating sa atin, now it's our turn. No. Parte na natin ito, mga kapatid, dahil yung mana na ito, mabuti hindi tayo nag-aagawan dito. No. Every time, merong tao na pwedeng pumunta, kahit si Aye ba to? No, yung naka-receive ngayon, kahit si Aye, hindi siya mag-aagawan kung anong mana ang inihanda ng Diyos sa kanya para makuha niya rin, mga kapatid. No, because this is for everyone. No, but we must understand, mga kapatid, kung tayo, number one, ang question palagi, Lord, bakit kami ang bibigyan mo ng mana? Nung mana ng salvation na ito. Marami naman dyan, mas kilala. No, pero kami na hindi kilala sa barangay namin, sa purok natin, hindi nga tayo kilala eh. Hindi nga kami kilala dyan, pero Jesus, bakit kami, who art man that thou art mindful of Him? Every time we came to realize, mga kapatid, pag ganun palagi, Lord, bakit kami? Sapat na yan, mga kapatid, na parang gumaganon tayo sa harapan ng Diyos. Lord, thank you very much. Lord, thank you so much. Dahil sa mana na ito, na inihanda niya sa atin, are we qualified? No. Hindi. No. Ano ang sabi niya? Basahin natin sa Titus 3, chapter 3, verse 4 to 7. Titus chapter 3, verse 4 to 7. Titus, ano sunod? Ito. Chapter 3, verse 4 to 7. But after that, the kindness and love of God, our Savior, toward man appeared. Not by works of righteousness. No, hindi dahil sa gawa natin sa katuwiran, which we have done. No, but according to His mercy, He saved us. No, no, dahil sa Kanyang mercy. No, mabuti na lang ang mercy, walang requirement. Mabuti na lang yung Kanyang, ganito palagi, Lord, thank you for your grace and your mercy. No, why? Buti walang requirement na kailangan ng tangos ng ilong mo. Eh ngayon hindi na asset ang ilong. No, lahat tayo nakamas na. No? Hindi na ito asset, pagandaan ng mata naman ngayon. Naka-shield ka pa, ay labo-labo na talaga ang mukha mo. No? Sabi niya, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration. No? Meaning by baptism in Jesus' name. And renewing of the Holy Ghost. Napakaklaro ito, mga kapatid. Yung mana na pwedeng ibigay ni Jesus sa atin, ang mana na ito, hindi natin pinaghirapan ito. Siya ang naghirap ito doon sa cross, doon sa Calvary. Siya ang may choice eh. Pero anong sabi niya? Father, thy will be done. Dahil hindi mangyayari na maipamahagi ang mana kung buhay pa
ang tao. Yung may-ari ng mana, hindi mangyayari yun. Pero anong sabi ni Pedro, Lord, dito na lang tayo, magpatayo tayo ng mga tent. Isa sa'yo, isa sa akin. Para dito na tayo. Pero anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, hindi pwede, kailangan gawin ko ito. Dahil pag hindi nangyari ito, hindi mangyayari yung heirs of salvation or heirs of salvation. No, hindi matutupad. That is why si Jesus kailangang magmadali. No, dahil mangyayari lamang mga kapatid, no, na mabuhos ang kanyang espiritu, ang Holy Ghost, kung wala na si Jesus. Yun lang ang paraan. No, wala nang iba pa. Although masakit na makita na mawala physically si Jesus, pero ano ang kagandahan mga kapatid? The promise has come. No, dumating ang promesa. At ano ang promesa na yan? The promise of the Holy Ghost. Sabi niya, tarry ye in Jerusalem, for you shall be endued with power from on high. Doon kayo manatili sa Jerusalem, doon sa upper room, dahil ako'y darating. No, at pagdating ni Jesus doon, being in the Holy Ghost, no, anong nangyari? Nagmamadali pa. God, ang Diyos naglagay ng designated area, designated place kung saan siya darating. That is why, anong sabi niya palagi sa atin mga kapatid, huwag tayong umalis sa church, huwag tayong lumihis. Bakit? Time will come. The outpouring of the Holy Ghost was a promise. The rapture was a promise by God. No, at pag dumating man ang rapture, sigurado may designated place na nilaan ang Diyos sa atin. No, at walang iba kung hindi dito sa church natin. At pag nangyari yan, mga kapatid, ano kaya ang pakiramdam? That's why sabi niya, there will be a great shout. No, no. Bakit kailangan may great shout? No, no, no. Tayo alam natin yan. Kanina, ang ganda ng worship natin. No, ang ganda, no? Nakita natin, mga kapatid, yung maraming mga puno. Pag nadaanan ng malakas na hangin, kita mo lahat. No? Ang ganda ng mga ganun ng hangin. Kanina, yung mga kamay natin, parang nagaganyanan. Lord, thank you, Jesus. Anong sabi dyan? Yung bulag, nung lumabo, nung pinakita ang mata, sabi niya, nakakita ako parang parang gumagalaw na parang mga puno, mga trees. At sa ganong klaseng presensya ng Diyos, mga kapatid, sabi nga ni Brother Emil kanina, manhid na lang kung hindi mo pa maramdaman ang Diyos sa ganong klaseng presensya. No? That we must always check ourselves, mga kapatid, no? Na Lord, no? Am I? No? Ako ba ay karapat-dapat na tumanggap ng mana? No? At kung sakali man, mga kapatid, tayo ang tumanggap ng ganitong klaseng mana, no, kailangan pa bang paglaruan natin ito? Hindi, mga kapatid. No, kita naman natin, mga leaders natin, mga nauna sa atin. No? Sabihin na natin si Sister Kate, kasi siya naman talaga nauna rito. No, ni minsan, hindi natin nakita na pinaglaruan ang Holy Ghost. No, kasi mana natin ito, paglaruan mo pa yan? Hindi pwede. No, no, dahil baka mamaya mawala yung mana na yan. No, seryoso tayo pagdating sa ganyan. No, dahil bakit? Minana mo lang yan, hindi galing sa iyo yan. No? So nakita natin, mga kapatid, kung paano tayuan ng ating mga leaders, ng ating pastor, ang ganitong klaseng prinsipyo, dahil wala na ito, wala nang mga kapatid. No? Sino pa magmamana nito kundi tayo din? No? Kaya kinokopya natin kung ano lang yung kanilang prinsipyo na tinatayuan, kinukuha din natin na pagdating sa atin, Lord, mana pala ito. Kailangan ingatan namin ito. Kaya seryoso tayo pagdating sa ganito, mga kapatid. Hindi natin maisip na, Lord, bakasyon muna ako. No. After, may mga, no, ay Lord, bakasyon muna ako. No, para pagbalik ko rito, 2 na kami. No, para pagbalik, okay na. May license na. But what I'm saying, mga kapatid, we are a legitimate children of God. No. Lisensyado tayo. We are certified, no, na pwedeng magmana ng kaligtasan. The thing that God has given us. Kung naalala natin, mga kapatid, dati, ano ang sabi ni Jesus dyan? Okay, kayo na mga disciples, no, you go, you preach the gospel,
punta kayo doon sa lost sheep of the house of Israel. Hanapin ninyo ang mga Hudyo, no, dahil sila ang tagapagmana, hanapin ninyo sila, no, dahil para sa kanila ito ang kaligtasan. Yun ang pinakaunang sabi ni Jesus. Pero pagdating sa Matthew 28:19, anong sabi niya? Go ye therefore unto all nations. No? Doon tayo pumasok, mga kapatid. No, na dati hindi tayo sakop, pero ngayon, no, ano kaya ang pakiramdam, ano? No, nakakaingit talaga pag yung iba may parte tapos ikaw wala. Ay, talaga naman sama ng loob mo niyan. No, dahil wala kang parte. Pero pag bigla kang sinama doon, ay isama natin to. No. O kahit dito lang sa church natin, pag hindi ka nasama sa schedule today, no, or sa susunod, ang sama ng loob mo. No, bakit hindi ako sinama sa schedule? Anong problema? Okay naman ako, faithful naman ako. Nagbibigay naman ako ng tithes, ng offering. Tinataas-taasan ko na nga eh. Pero hindi ako kasama sa schedule. Sama ng loob mo. No. Pero bigla na lamang, alas 7, alas 5 madaling araw, may mag-text sa'yo at magsabi, Sister, you are qualified. No? Ibang klaseng pakiramdam, mga kapatid. No, ibang klaseng, ano ang sabi dyan sa Galatians chapter 3, dahil ang sabi doon ni Sarah, sabi niya hindi pwedeng magmana ang bondwoman na yan. No, pati yung kanyang anak hindi pwedeng magmana. Being a slave, mga kapatid, wala ka talagang ano. Wala ka talagang kahit ano. No? Talagang nakagapos ka bilang isang slave. Kahit yung mga preso dyan, alam ko yung mga preso dyan na pati nga sa pagbuto, hindi sila qualified eh. No? Natanggalan sila lahat ng rights nila being mga nakakulong dyan. Maliban na lamang kung hindi pa tapos yung kaso mo. Yung BJMP, Brother Ed, pwede pa sila no? Magbuto dyan dahil hindi pa sila sentensyado. No? But being a bondwoman, basahin natin mga kapatid sa Galatians chapter 3. No? Galatians chapter 3. Verse 21, chapter 4, verse 21. Ito ang sabi ni Paul. Tell me, no, sa 21, tell me, ye that desire to be under the law, do ye not hear the law? For it is written that Abraham had 2 sons, Ishmael and Isaac. The one by a bondmaid, no, kay Hagar, and the other by a free woman which is Sarah. No? But he who was of the bondwoman was born after the flesh. But he of the free woman was by promise. No? No. Si Hagar na buntis ni Abraham. No? Pero yung pagkapanganak kay Isaac, ang sabi dito, son of promise, dahil imposible na. Ikaw ba naman manganak ng 90 years old? Wala na talaga. Mayroon pa kaya yan, Sister Ning? Mayroon bang nanganak ng ganun ng edad? Or siguro 70, 65. Wala talaga. So kaya ang sabi dito, son of promise. No? After the flesh, but of the free woman was by promise. Because the promise was for Isaac and not for Israel. Or not for Ismael. Hindi para kay Ismael. Para kay Isaac. Which things are an allegory for this are 2 covenants. Dalawang covenant ito, mga kapatid. The one from the Mount Sinai, which is the law, which gendereth to bondage, which is Hagar. For this Hagar is Mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem, which now is, and is in bondage with her children. Na yung nangyari doon sa lahi ni Ishmael. But Jerusalem, which is above, is free, which is the mother of us all. Yun yung kanyang allegory, yung old and the new covenant. For it is written, rejoice, thou barren, thou bearest not. Break forth and cry, thou that travailest not, for the desolate hath many more children than she which hath an husband. Yung nangyari kay Sarah. Now we brethren, as Isaac was, are the children of promise. Children of promise. But as then, he that was born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit, even so it is now. Born after the flesh, which is Ishmael. Nung nakita niya, doon, yun yung binasa natin kanina, na nakita siya ni Sarah, that Ishmael was mocking.
yung ano bang making sa Tagalog? Na nangungutya. Ganon ang kanyang ginawa that was born after the Spirit. Yung nangyari kay Isaac. Even so, it is now. Nevertheless, what said the scripture? Cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be the heir with the son of the free woman. No? So then, brethren, we are not the children of the bondwoman, but of the free. No. Wala tayong by blood, by flesh, wala tayong parte sa promesa ng Diyos kay Abraham. Pero ano ang sabi na dyan, may sinabi sa dyan hindi nga tayo anak ni Abraham by flesh, pero may sinabi sa dyan, mga kapatid, basahin lang natin, sana makita ko. Sa Galatians chapter 3 verse 7. Ito mga kapatid. Wala talaga tayong parte doon sana. But verse 7, know ye therefore, Galatians 3:7. Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. And the scripture foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed. So then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. We are the sons of Abraham by faith. Pasalamat na lang tayo kay Jesus, mga kapatid. Because of faith, we are the sons or children of Abraham. Dahil kung hindi, wala talaga tayong parte. Wala talaga tayong mana na pwedeng makuha, especially pagdating sa salvation na ito. But we are so thankful to God. That because of faith, we are the heir of salvation. That He has given us. So we clap our hands to Jesus. No. Marami dito mga scripture, mga kapatid, na pwedeng sa Galatians 3, basahin din natin. Galatians chapter 3, verse 26. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Baptized into Christ, have put on Christ. Neither is there Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male or female. You are all one in Christ Jesus. No, thank you, Jesus. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. Thank you, Lord, that we were born sa panahon na hindi under the law. We are under the promise of God by Abraham, and of course, we are under grace. That is why we are able to avail yung ganitong klaseng pribilehiyo na wala sa panahon nila na mayroon tayo ngayon. Sa panahon nila, pag nagkasala ang tao, patay ka. I-blaspheme, magsabi ka lang ng konti about God, stone to death ka na. Babatuhin ka lahat ng mga Hudyo. But in our time, mga kapatid, so much patience, so much mercy coming from our God. Kaya walang may dahilan ang tao na hindi siya pwedeng maglingkod sa Diyos. Hindi niya pwedeng sabihin na, Lord, wala eh. Wala talaga eh. The moment, mga kapatid, ngayon natin nakita kung gaano ka-importante pala ang Diyos sa panahon na ito. At dito natin nakita, ngayon napalagaan natin, that every time we wake up, pagising natin sa umaga, ngayon iba na yung appreciation natin dahil sa pandemic na ito. Iba na yung gratefulness, yung gratitude natin sa Diyos, ibang-iba sa ngayon before the pandemic. Akala natin dati, mga kapatid, simple lang, pagising mo sa umaga, isip mo agad, cellphone, may message ba, may nag-chat, ano bang mayroon dito, may kape na ba tayo dyan, may pandesal, may almusal na ba tayo, ganun tayo kaagad. Pero ngayon iba. Pagising mo pa lang sa umaga, Lord, hindi makating lalamunan ko. Lord, iba mga kapatid. Dati wala tayong pakialam dyan, makasabi lang tayo, Lord,
thank you, Jesus. No, okay ako. No, pero ngayon, iba. Minsan nga, mga kapatid, yun bang, minsan sabi ko, Lord, grabe, mula pagising namin, no, makakain, may pagkain, makakain ka, pupunta ka ng trabaho, magdadrive ka, pagdating mo sa bahay, okay ka, pagdating sa gabi, maayos ang tulog mo. Minsan parang, sa harapan ng Diyos ba, na Lord, grabe, pagising ko pa lang, pagtulog ko, andyan ka, tapos tutulugan lang kita na hindi man lang ako makapag-pray, sobra naman yata. Kaya minsan pag naala, Lord, hindi yata patas to. No, yung sa personal lang natin ba? Ay Lord, no, bakit ako patamad-tamad? Ikaw nga hindi tinamad sa pag-asikaso sa akin. No? Na Lord, ikaw nga, lahat andyan na. No? Yung mga disgrasya na pwede nating maranasan, mga kapatid. No? Pwede mangyari sa atin yan. No? Yan, si Brother Wilfred, nagmumotor. Minsan magkukwentuhan kami dito. Oy, Brother Sam, nakita mo yon? Oo, nakita ko. No, na-disgrasya na naman. Tinamaan na naman ng dump truck. No? Sa dami ng pwedeng tamaan, yung ulo pa. No? Yung mga delivery rider, lahat ng yan. Pag ganun ang mga kwentuhan minsan, mga kapatid, hindi na yan question sa sarili natin. Kung hindi, automatic na yan eh. Na Lord, every time we see that kind of situation, sapat na yan, pwede nating masabihin, Lord, it could have been me. No? Pwede ako yun, Jesus. But Lord, thank you, Jesus. No? Thank you, Jesus, for being with us. No. But now we realize, ano lang ang pwede natin gawin, mga kapatid. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, ng pribilehiyo na magmana ng ganitong klaseng kaligtasan. Seryosohin na natin ito, mga kapatid. No, ilan lang tayo dito? 150, 150 ba? 160? Ilan yung churches natin andyan? Pailan-ilan lang tayo. Seryosohin na natin ito, mga kapatid. No, hindi na natin ito, wag na natin itong paglaruan. No, pag tumibok ang puso mo, naalala ko yung sabi ni Sister Lisbeth, Lord, hawakan mo lang ang puso namin. Pag nakaramdam, pag nakakutob ng ganong klaseng pakiramdam, Lord, hawakan mo ang puso natin. That is true. Pero naisip ko nga, Lord, kailangan humawak din kami sa iyo. No. Kasi madali lang sa Diyos eh. O sige, hawakan kita. Ang question minsan, nakahawak ka ba sa akin? Kasi madali lang yan sa Diyos eh. Lord, tumibok! I-question mo muna, yung tibok ba na yan, tama o hindi? No, kasi minsan may mga tibok na pwede palang stroke. No, pwede palang ika-stroke, ika-atake mo. Alam ni Sister Ning yan. Yung mga pitik minsan, may kurinti. No? May kurinti. No? May spark. Alam mo, pag may spark, maya-maya sunog na yan. No? Mag-ingat tayo dyan, mga kapatid. And we must always be serious about it. No? Pagdating, mga kapatid, kung paano tayo maglingkod sa Diyos, pag sinabing may service tayo, pag sinabing ganito yung mga dapat nating gawin, lahat, mga kapatid, we must be serious about it. No? Dahil hindi ito pwedeng paglaruan ang mana na ibinigay sa atin ni Jesus. Nung si Jesus papunta sa krus, hindi nga siya makasmile. May nabasa ba tayo dyan na habang buhat-buhat ni Jesus ang krus, nakasmile siya? Wala. No. Bakit, mga kapatid? Seryoso si Jesus papunta sa krus. Dahil pagdating doon sa krus, ayaw ko ito. No, nagrereklamo ang aking laman. Ang aking flesh nagrereklamo dito dahil mahirap, mamamatay ako dito. Pero kung hindi ko gagawin ito, hindi matutupad ang promise na pwede kong ipamana sa kanila ang salvation. Because the blood of bulls and goats cannot take away the sins of the world. No. Only the blood of Jesus Christ. No. Sabi niya, for it is impossible. No. Impossibly, it is not possible that the blood of bulls and goats can take away the sins of the world. Sabi niya, but only the blood of Jesus Christ. No. So anong ginawa ni Jesus? Ganun. No. Grabe kasakit. Anong sacrifice talaga? No. Sabi niya, hindi matutupad. Pag hindi ako namatay dito sa cross, hindi mangyayari ang promesa na sila ang magmamana ng kaligtasan. Because yun lamang ang way. No, at ano naman ang papel natin, mga kapatid? Sabi ko nga kanina, seryosuhin natin ito. No, dahil pwede itong ipamigay ng Diyos sa iba, pero sa atin niya pinamigay. No, binigyan niya tayo ng pagkakataon. No, sabi ko nga kay Sister Cyril, alam mo,
Pangarap ko talaga dahil lumaki ako sa dagat. Sabi ko, pangarap ko talaga seaman. Gusto ko talaga barko. Yung parang Titanic, ano? Sabi ko, nakikita ko yung sarili ko na andun ako sa may, gumagano ng rudder. Yung ano ba yung rudder? Yung timon. Sabi ko, ganun ang nakikita ko dahil yun ang ko Yun ang kinalakihan ko. Pero sabi ko, bakit ako napunta sa TUP? Ang layo. But now, ngayon ma-realize mo, Lord, kung nagsiman ako, baka patay na ako. Baka wala na ako. But now, ito mga kapatid, may makita natin minsan ang ginagawa ng Diyos, He reroute our destination. He reroute our life. Tama ba? Tama ba reroute? No? Reroute? Tama ba yun? No? Yung ruta natin. No? Pasalamat tayo sa Diyos. Sabi ko nga, Lord, Jesus, thank you. No? Yung ruta ko dapat ganito. Ang plano ko sa buhay ganito. Pero Lord, thank you, nireroute mo. Gumawa ka ng sariling kalsada para hindi kami mapapahamak. All of us, ganun mga kapatid. No? Busy tayo sa plano sa buhay natin na Lord, ganito, ganyan. Pagkatapos ko mag-aral, ganito, ganyan. May kotse, lahat, ganito ang plano ko sa buhay. Plano ko sa nanay ko, sa tatay ko, lahat, ganito. Ganun ang plano natin sa buhay. Hindi kasama ang Diyos sa plano natin. Pero anong ginawa ng Diyos? And now we realize, nung tayo andito na sa simbahan, nabigyan tayo ng Diyos ng Holy Ghost, we are baptized in the name of Jesus Christ, and now we realize na, Lord, thank you, nireroute mo yung buhay namin. Gumawa ka ng sariling daan, gumawa ka ng sariling ruta, para doon kami dumaan. Dahil kung kami lang ang papayagan, sigurado, nasira na ang buhay namin. No? Pero sa umpisa, anong sabi natin? Bakit ako napunta rito? Hindi ganitong plano ko sa buhay. No? Bakit ako nandito? No? Hindi ko pinangarap magbigay ng tithes. No? Malay ko sa tithes, malay ko sa offering. Hindi niya naranasan dito mga kapatid. May pandemic man o wala, kahit may pandemic, doon natin pinatunayan sa Diyos na, Lord, ang sayo ay sayo. No, ang sayo ay sayo. Thank you, Jesus. No. Doon natin nakita. No. Sabi ko nga naalala ko, no, si Aye, baka mamaya sabihin ni Aye, guys, may web, anong tawag dyan? Vlogger yan si Aye. No. No, mamaya sabihin ni Aye doon, guys, naka-receive na ako ng Holy Ghost, guys. Gusto niyong sumama, guys. But kidding aside, mga kapatid, Lord, yun ang pinagpipray namin palagi. No? No, every time we come unto this place, no, yun ang pinagpipray natin palagi na, Lord, mga kapatiran namin na gustong bumalik, makabalik na sila. No? No? Mas masaya tayo na sila makabalik at sila rin mismo ay seryosohin nila ito. No? Bakit mga kapatid? No? Hindi natin alam kung kailan matatapos ito. Pero tayo naninigurado lamang na hindi na umaalis dito dahil bakit mga kapatid? No, we are wise. No, gusto nating manigurado na kahit ano pa man ang mangyari, andyan man ang pandemic, no, pero hindi tayo natinag dyan mga kapatid. No, nakailang quarantine tayo, naka 14 days, yung iba sa atin, no, nahiyang na sa quarantine. No, ang dami ng pinagdaanan na quarantine, but doon pa lang mga kapatid, kitang-kita natin na minsan hindi tayo pinabayaan ni Jesus. No. Basta wag lang natin pakialaman ng hindi. Sabi nga kanina ni Pastor, tithes ko. Hindi mo tithes yan. No. Sa Diyos talaga yan. Minsan naisip, minsan ganito lang Lord, yung sinasabi lagi ni Pastor, na pag siya all out lagi pagdating sa gawain, ibang klase. Hindi mo talaga malamangan ng Diyos. No. May problema ka pinansyal? No, mga finances natin, may problema ka. No, the more na subukan mo ang Diyos. No, sabihin mo, Lord, talagang wala na ako mamaya. Ay, subukan mo. No? Dahil iba ang economy ng Diyos. No? Kaysa sa economy ng mundo. Iba mga kapatid. Lord, wala na kasi. Tested and proven mga kapatid. No? Tested and proven na yan. No? Kahit sabihin mo, Lord, wag kang. Ang problema kasi minsan, naninigurado tayo no, hanggang sa point minsan na hindi natin nakikita na nilalamangan na natin ng Diyos. No, ganun ang nangyayari. No, pero kung baliktarin natin, no, Lord, di bali na, ay magugulat ka talaga mga kapatid.
Magugulat ka na lang na minsan may mga kamag-anak ka na magsasabi sa iyo bigla, uy, may papadala ako dyan. Uy, hindi naman tayo nag-usap pa. No. Doon mo makikita na, Lord, you are doing everything for us para lang hindi ka namin malamangan. No. Ang Diyos, yung sinasabi lagi dyan na hindi siya nagpapautang, hindi siya nangungutang, ay talagang totoo, mga kapatid. Iba ang ekonomiya ng Diyos. No, lahat, magutom naman, pero kita naman natin. Hindi niya problema ang magpakain ng 6 million na tao doon sa disyerto. No, hindi niya problema. And for us, mga kapatid, tayo pa kaya na tagapagmana ang pwedeng pagutuman ng Diyos? Never. No, never, mga kapatid. Never gagawin ng Diyos yan sa atin. Because, ang pwede lang natin gawin, mga kapatid, i-appreciate natin lahat ito. I-value natin kung ano ang katayuan natin sa Diyos bilang tagapagmana ng salvation na ito. Huwag na nating laruin, huwag na nating parang wala lang sa atin. No, we must be serious about it. No, panindigan natin ito dahil iba ito. No, yung iba nakikipagpatayan, yung iba talagang kahit hindi kanila yung lupa. No, angkinin, mamaya kanila na yon, kadamay. No, ganon ang kanilang ugali. How much more to us, mga kapatid, that we are authorized, certified by God to become the heir of salvation. And Lord, thank you so much for giving us this privilege na makapagmana ng ganitong klaseng kaligtasan at hindi natin makikita sa labas ito, mga kapatid. No, this kind, ito lang ang mana na pwede nating dalhin into everlasting life. At wala nang iba pa, mga kapatid. Ito lang ang bagay na ito. Lahat pwede nating iwan, pero ang mana na ito lang ang pwede nating dalhin into everlasting life. And Lord, we are so thankful for that, Jesus. Thank you so much.